Hintayin na lang natin may lumabas na impormasyong magagamit natin. Basta't may nahuli tayong isa sa kanila. Pipilitin lang natin siyang sabihin kung saan tatagong iba pa mga spider. Tapos nahuli silang lahat. Jackpot! Huh? Bakit ano yan? Gon? Ang bagay na to. Ah, aba, Ben's knife yan ah. Ben's knife ba ang tawag dito? Serial killer ng disenyo ng patalim na yan, mga isang siglo nang nakakaraan. Si Benny Doron, isang bantog na sword blacksmith. At mukhang isa to sa mga original na gawa niya. Hindi ganun kakilala to, pero maraming kolektor na magbabayad ng malaki para dito. Ang galing at nakilala mo. Oo, nakita ko, pero hindi ko alam lahat yun. Huh? May naramdaman akong kakaiba sa kanya, kaya nilapitan ko at naisip ko lang, ano kaya kung gamitan ko ng Gyo? At nagulat ako na may nakita akong konting oras sa kanya. Ano yung Gyo? Isang anyo ng nen yun. Parang pagmamasdan mo ng maigi ang isang bagay at makakakita ka ng aura. Oo nga, may aura nga. Akin na, pasubok ako. Ba't ganon? Wala naman ako makitang aura. Makikita mo rin kapag nag-ensayo ka ng Ren. Tama yun! May naisip akong strategy! Para saan? E de para kumita tayo ng malaking pera. Hindi ba may mga taong hindi alam kung ano yung nen, pero nagagamit nila nang di namamalayan? Mga taong may kakaibang talento at bihirang kakayahan. Di ba yun ang sabi sa atin ni Kuya Salamin? Kuya Salamin? Sino yun? Si Kuya Wing, ang nagturo sa amin ng nen. Tulad ng knife na to, maghahanap tayo ng mga kasangkapan na nababalutan ng nen. Pag ganun, siguradong isang henyong artist ang gumawa nun, kaya pwede natin i-auction. Tama ka! Sa ganung paraan, makakahanap tayo ng mga tagong kayamanan kahit wala tayong formal na training o kaalaman sa pagpilates sa mga yun. Tapos ibebenta natin sila sa auction ng mas mataas na halaga. Kung may gusto kayong bilhin dyan, isulat nyo lang ang presyo nyo sa isang pirasong papel. Huh? Ibig sabihin, yung mga bibili ang magbibigay ng presyo nila? Oo. Dito price tag auction ang paraan ng pagbili. Isusulat mo lang ang presyong ibabayad mo para sa gusto mong bilhin. Pagtapos na ang oras, sa bidder na may pinakamataas sa presyo nilagay mapupunta ang gamit. Tignan nyo, kung mas madaming gustong bumili ng isang item, mas tumataas ang presyo nito habang tumatagal. Maliwanag ba? Naintindihan ko na. Okay, simulan na natin ang misyon. Ako nang bahala sa pag-check kung may nag-post na ng impormasyon. Ang weird ng itsura ng bangang to, pero sigurado may nakikita akong oras sa kanya. Oh, may nagbid na? Kapag may bid na yung item, doblehin mo lang ng 2.5 ang presyo na nakasulat. Okay lang kahit mapataas tayo ng konti. Ang importante masiraan ng loob yung iba na magbid sa mga gusto natin. Bale, 500 times 2.5. 1,500? Paano hindi? Ah? Parehong tao din! Ganun din sa'yo. May nahanap akong dalawang item na may aura. At nakita ko nga na parehong may bid na rin ng taong si Pyle ang pangalan. Tapos nung naglagay ako ng bid na mas mataas, minultiply niya yung presyo ko ng 4 na beses. Sa tingin mo, nagkataon lang yon? Hindi. Paano na? Basta ituloy lang natin ang pagbibid hanggang matapos ang nilaang oras. Dalawa tayo kaya sigurado may mapapanalunan din tayong items doon. Okay, sige! Nanalo tayo sa 3 at natalo sa 1. Oo, nakuha niya yung bangang weird yung itsura. Okay lang, ayos na rin to. Dalhin na natin ang mga to sa auction house para malaman natin kung magkano. Naku, pasensya na kayo mga sir. Napublish na kasi yung catalog namin para sa gaganaping auction ngayong taon. Kapag ganun, hindi na kami pwede magdagdag ng item sa listahan. May iba pa po bang paraan? Gusto kasi sana talaga namin may auction ng mga collectible na to. Siguro maganda dali niyo sa merchant market. Doon niyo subukang ibenta ang mga yan. Sa merchant market? Ito pala yun! Marami daw marunong kumilatis dito, kaya sigurado mabibigyan tayo ng magandang presyo. Sayang, gusto ko pa naman sanang sa auction natin may benta to. Tingin mo magkano makukuha natin? Malay, pero excited na ako malaman. Wow! Nakita mo lang to sa bodega ng bahay nyo? Opo, sabi ni Papa pwede ko nang ibenta kung tama ang presyong ibibigay. Maganda tong mga dala ninyo. Itong lithograph ni Mew Catolini, 50 copies lang ang meron. Batay sa 1-digit serial number, isa pa to sa mga unang kopya at may authentic na pirma pa. Alam naming authentic yan. Doon namin nakitang nanggagaling yung aura. Mga mahigit 150,000 din to. Oh! Ang ganda din itong antique doll na to.
maayos pa ang kondisyon niya. At mas tumataas ang halaga dahil maayos din pati ang original na kahon. Mga 300,000 ang estima ko dito. Kaya lang, itong huling to, sayang kasi, halos wala siyang halaga bilang collectible. Yung kahon at yung laman sa loob, magkaiba ng kapanahunan. Itong kahon, kamakailan lang ginawa. Itong estatwang kahoy naman, magaspang ang pagkakagawa at hindi pulido. Siguro mga 1,500 jenny lang to. Lugi. Meron may nakita akong konting aura na lumalabas sa kanya. Hindi pa tapos. Hinantas ako dito bilang obra. Pero kung edad nitong kahoy ang pag-uusapan, mukhang dito siya babawi sa halaga. Ganito na lang. Kung bigyan ko kayo ng magandang offer, ibenta niya sa akin yung lithograph at manika sa halagang 420,000 at bibili ko to sa halagang 80,000. Bali 500,000 lahat-lahat. Ano sa tingin mo? Sige lang, pag-usapan niyo munang maigi. Pero duda ako na may iba pang shop dito na makakapagbigay sa inyo ng mas magandang presyo. Habang ginagawa niyo yun, hayaan niyo suriin kong kahoy para malaman kung saktong edad nito. Sandali lang. Ibaba mo ang estatwang kahoy na yan ngayon din. Anong sabi mo? Sino ka ba? Mga bata, huwag kayong paloloko sa kanya. Matino ang presyo niya para sa naunang dalawa, pero niloloko niya kayo pagdating sa estatwang kahoy. Ano? Sobra ka naman. Hindi ako nanloloko. Talaga lang, ha? Walang manlililok na magbabayad ng 80,000 para sa kahoy na yan. Interesado ka lang bilhin yan. Dahil gusto mong angkinin na nasa loob niyan. Ang totoo, wooden treasure trove yan. Wooden treasure trove? Nung nakaraan 300 taon, isa yan sa pinakakilalang paraan na gamit ng mayayamang tao para itago ang kayamanan nila. May kayamanan sa loob niyan? Kung totoong treasure trove yan na hindi pa nabubuksan, siguradong maraming mahahalagang bagay sa loob niyan. Nagkunwari kang susuriin mong edad ng kahoy, pero ang totoo, balak mong kunin ang kayamanan sa loob. Hindi mali ka. Anong problema? Sino ba itong nanggugulo? At sigurado ka bang may alam ka sa pinagsasasabi mo? Siguradong sigurado. Sa unang tingin, totoong hindi malayang lampas 300 taon na ang edad ng kahoy na to. Pero pwedeng edad lang yun ang materialis na ginamit. Sino makakapagsabing hindi sa modernong panahon nililok ang estatwang to? Mga bata, ang tawag sa ganung trick of the trade, hoodwinking. Trick of the trade? Isa yun sa mga teknik na ginagamit ng mga namemeke para linlangin ng mga eksperto. Pero hindi yun ang kaso natin dito. May pinagdugtungan dito sa bukasan na hindi makikita ng mga hindi sanay kumilatis. Kung titingnan na mabuti, makikita ang ginamitan dito ng pandikit na natatangi sa kapanahunang yon. Kung ganun, kampante mong masasabi na tunay ang treasure trove na yan. Oo. Pero malaki ang posibilidad na tinanggal na ang totoong laman nito. Pinalitan ng pampabigat at saka isinara uli ang estatwa. Ang tawag namin sa trick na yon. Pagkatapos nun, pwede pinatungan na lang ng pandikit yung ibabaw ng luma para hindi mahalatang nabuksan na to. Double dipping naman ang tawag doon. Pero ang amateur lang ang magkakamaling gamitin ng lumang paraan na yon. Ang ginagawa ng ibang mas nakakaalam, tinutunaw nila ang lumang pandikit gamit ang apoy para magmukhang selyado ang bukasan at hindi mo masasabing nabuksan na to. Welding ang tawag doon. Walang welding na ginawa dyan. Kung ginamitan ng welding ang bukasan, magkakaroon ng bakas yun sa gilid ng kahoy at magbabago din ang kulay ng pandikit. Kahit ang mga eksperto nahihirapang makita mga ganong detalye. Paano pa kaya ang isang tulad mo? Isa akong professional appraiser at sinusumpa ko sa mga mata ko. Authentic ang treasure trove na to. Hindi pa ito nabubuksan ni minsan. At yung original na kayamanang nilalaman nito, nandito pa lahat sa loob. Sigurado ka? Sige, pagpalagay na natin na authentic nga na treasure trove ang isang yan. Kung mali ka at napalitan na pala ang laman niya ng peke, sige nga, anong gagawin mo? Kung ganon, papayag lang naman ako maging alipin mo habang buhay. Suko na natin yan. Aha! Kayo pala si Sipile. Maraming salamat, Ginoong Sipile. Hindi niyo na ako kailangan pasalamatan. Para sa itong ginagawa natin, kailangan natin mag-ipon ng napakalaking halaga, di ba? Kung sasagutin lang natin ang tanghalian niya, pwede pa. Tanghalian? Oo ba? Okay na yun. Ha? Siya nga pala, Ginoong Sipile. Nakukonsensya ako, kaya babayaran pa rin namin ang serbisyo niyo. Ayun ka na naman eh. Wag na, okay na. Bayad na kayo sa akin.
imbis na bayaran niyo ako, sagutin niyo na lang ako. Sa lahat ng paninda doon, bakit yung 3 bagay na pili niyo? Paano niyo kinilatis? Ano? Okay lang ba sabihin sa kanya? Pwede. Mas okay na yun kaysa bayaran siya. Ganun pala, dahil sa Nenora. Kung totoo nga yung nin na sinasabi niyo, may papaliwanag doon bakit binili niyo yung estatwang kahoy nang walang kamali-mali sa tunay na halaga nito at sa nilalaman na kayamanan. Pero para saan ba't kailangan niyo mag-ipon ng napakaraming pera? Sasagutin namin yung tanong mo pero hindi libre. Kailangan nyo ring sagutin ang itatanong namin sa inyo pagkatapos. Oo ba? Yun lang pala. Dun sa auction kasi, may isang item kaming gustong makuha. Kaya kami nag-iipon. Wow! Alin doon ang gusto niyo makuha? Kami naman ang magtatanong ngayon. Batay sa estimasyon mo kanina, ang treasure trove na to ay may halagang 300 million, tama? Makukuha ba namin ng ganong presyo kapag binenta namin to sa merchant market? Kung dun sa merchant market? Lahat kasi ng bilihan doon, harapang cash lang ang tinatanggap. Kung biglaan kayo magpapakita doon para magbenta, bababa ang presyo makukuha niyo para dyan. Malas naman. Okay, ako naman ang magtatanong. Gaya ng tinanong ko kanina, saling item na i-auction kayo interesado. Dun sa JS game na pinamagat ang Greed Island. Ha? Yung parang tanga sa sobrang mahal na larong yun? Eh, kamusta naman yung weirdong banga na binili ninyo? Magkano naman ang halaga niyan, Manong? Ha? Yan ba? Wala tong halaga kahit konti. Basura lang to. Oh? Bakit gusto niyong bilhin yung pagkamahal-mahal na game na yun? Balita ko nagkakahalaga ng 6 billion yun, tama? Ngayon, 8.9 billion na. Kailangan namin. Hinahanap kasi namin yung tatay niya. Sa ngayon, ang tanging clue namin sa kinaroroonan niya, nasa game na yun. Ah. Bakit yung weirdong banga ang pinili niyo? Ha? Alam niyo na palang authentic yung treasure trove, kaya dapat yun ang pinagdiskitahan niyo sa auction market. Hindi po ba? Pero yung walang halagang banga ang mas pinili niyo. Bakit? Ay. Ano kasi? Ang totoo, ako naglilok ng banga na yan. Ha? Pero yun lang, hindi sa akin ang original na disenyo. Isa tong imitation. Sa mga tweet, isang peke o counterfeit. Nung talagang walang-wala ako, yun ang gawain ko para makaraos kahit papano. Nung natuto na akong tumasa, naging appraiser ako at nakabangon. Kaya itinigil ko ng paggawa ng peking obra. Kapag nakikita ko na ngayon kung gaano kapangit yung trabaho ko noon, nanlilito ako sa sobrang hiya. Kaya palagi ako naglilibot sa mga pamilihan para hanapin lahat yun at bilhin. Magkano naman ang halaga ng original na kinopya niyo? Hop, ako na magtatanong. Ano ba ang trabaho ng tatay mo ngayon? Alam mo ba? Isa po siya professional hunter. Dali na, sabihin mo na magkano yung original. Mga 40,000. Ganun pala, isa pala siyang pro hunter. May ilang pro hunter na nasa larangan ng Antigo. Pero hindi sila katulad ko. Wala, di isa sa kanilang pangkaraniwan lang. Gusto mo siyang hanapin? Hindi ba parang ang hirap naman ang gusto mo mangyari? Okay lang po. Kaya ko dahil isa din akong pro hunter. Ano? Seryoso ka ba? Ngayon, kayo na uli. Ano po itatanong niyo sa amin? Okay, pero huling tanong ko na to para sa inyong dalawa. Sabihin nyo, may maitutulong ba ako sa inyong kahit na ano? Kung ang habol nyo kumita ng pera sa auction, natural lang nakakailanganin nyo ng isang appraiser, hindi ba? Masasabi kong kung may kakampi kayong appraiser, mas malaki ang pag-asa ninyo makahakot ng mamahaling items at magandang presyo. Ipapaubaya ko na sa inyo kung magkano ang gusto nyo ibayad sa akin bilang kapalit. Anong sa inyo? Teka, bago kami sumagot, may pahabol din kaming huling tanong. Ano po ang dahilan at gano'n na lang ang interes niyong tulungan kami, Ginoong si Pine? Napasaya nyo kasi ako. Ha? Natutuwa lang ako ng gusto dahil may nakapansin din sa trabaho ko. Kahit basura lang to na walang kwenta. Hindi po basura ang gawa niyo! Oh, Hindi niyo po ba alam, may nen-ora niyo din po ang obra niyong yung Ginoong si Pine. Lahat ng tao, may ora pero hindi nila nagagamit. Dahil hindi madaling matutunan na palabasin ang nen, konti lang ang nakakagawa. Kailangan ng masinsinang training at konsentrasyon sa loob ng mahabang panahon bago mo palabas ang ora. Kaya alam kong hindi walang kwentang ginawa nyo. Alam kong pinaghirapan nyo yan. Pambihira po ang talento nyo. Pero ang weird pa rin talaga na itsura ng bangang yan. mukhang hindi ako nagkamali ng pagtingin sa'yo, bata. Kapag matagal ka nang kumikilatis sa mga bagay-bagay, magiging magaling ka na rin kumilatis ang tao. Hindi lang sa mga paninda, kundi pati na rin mga tindero at mamimili. Pero syempre masasabi ko pa rin mas mahirap kumilatis ang ugali ng tao kumpara sa pagtasa ng mga antiques at kayamanan. Nung una pa lang itong makita, alam ko na agad, naramdaman ko may special sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko makatrabaho ang batang yun. Yun ang sagot ko sa tanong nyo. Anong sagot nyo sa akin?
Gusto rin namin kayo makatrabaho. Babayaran namin kayo batay sa husay ng trabaho ninyo. Ayos! Ngayon na pagkasunduan na natin yan. Bago po muna lahat, Ha? pwede po bang ituro nyo pa sa akin ang ibang mga tricks of the trade na nabanggit nyo kanina? Interesado ka ba talaga? Opo! Hoodwinking, double dipping, at saka welding. Meron pa po bang ibang tricks bukod doon? Inupahan nga natin siya para hindi na natin problemahin yun. Pero siya kasi para sila mga magic trick, di ba? Wala na tayong oras para magpaturo sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit napukaw ng batang tong atensyon ko. Hindi siya mapanghusga ng kapwa tulad ng iba na kilala ko. Nung inamin kong gumagawa ko ng mga peking obra para mabuhay, at nung kinwestiyon ang kredibilidad ko bilang appraiser kanina sa antique shop, kahit katiting na bakas ng panghusga o masamang intensyon, wala akong naalinag sa kanya. Isa lang ang nakita ko sa kanya nun. Inosenteng pagkamausisa. Bukas ang isipan niya sa lahat ng bagay na nakakapukaw ng interes niya at hindi siya pinangungunahan ng pagdududa. Ibig sabihin lang nun, lubha siya mapanganib. Siya ang tipo ng taong imposibleng tasahin o sukatin ng tunay na halaga. Sa lahat ng tricks sa negosyong ito, ang isang treasure trove na may welding ang pinakamahirap makilatis. Pero kamakailan, may lumabas na ilang mga paraan para maikutan ang trick na yon. Isa doon yung tinatawag na exposing. Bubuksan mo lang ang estatwa at ipapakita mo sa mga mamimili to, kasama ng kunwari ang kayamanan. Dahil simple lang mag-isip ang karamihan, madali sila makukumbinsi na tunay ang treasure trove. Ang katwiran nila doon, kung peke ang kayamanan, hindi yung maipapakita sa lahat. Pero nung naglaon, naging mas wise na rin ang mga tao sa paraang yon. Kaya may bago na naman trick na lumabas para linlangin ang publiko at mga eksperto. Mahuhulaan niyo ba kung ano yung trick na yon? Ako, huhulaan ko! Hindi bubuksan yung treasure trove dahil alam nilang peke yung kayamanan. Mali. Ay, Oh, alam ko na. Hindi nag-welding dahil gumawa sila ng ibang butas. Tumpak! Gagawa sila ng ibang butas para tanggalin yung tunay na kayamanan. Saka sila maglalagay ng peking kayamanan. Pagkatapos, saka nila isasara ang butas na yon. Ang tawag dito, sidestepping. sidestepping? Maraming veteranong appraiser na naloko nun kasi iniisip nilang authentic ang kayamanan porkit walang pagbabago sa itsura ng pandikit sa bukasan. Yun lang ang tinitingnan nila. Ganun nila naloko ang mga eksperto. Nakakaaliw po ang trabaho nyo. Oh, Hello? May mga spider? Oo, at mukhang totoo na report na to. Nagpadala din sila ng video ng dalawa sa target natin. Isang babae at isang lalaki. Kailangan ko nang puntahan to ngayon kaya magkita na lang tayo doon. Okay. Kiluwa, tara na. oh. Daga! Saan kayo pupunta? Paano yung auction? Bahala na po kayo. Dapat ikuha nyo kami ng magandang preso. Ano? Walang problema kung bahala sa inyo!